Masarap na goto ba ang hanap mo? Well, itong goto na siguro yung paso sa panlasa mo. Alam naman natin na ang goto ay isa sa mga paborito natin mga Pilipino, lalo-lalo na pagtagulan. At ilan sa mga kababayan natin, ganito ang kanilang negosyo. At alam naman din natin na maraming yumaman sa ganitong negosyo. Kaya nga paborito nila ang ganitong pagkain. Napakasarap nga naman ang ganito kapag lalo na kapag umuulan. At dito sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko niluto itong goto na to. Step by step. At kung gusto mo malaman kung paano to, tapusin mo lang ang video. At dahil umuulan nga ngayon, hindi ko na inaksaya ang panahon at ang pagkakataon na ako'y makapagluto ng ganito dahil napakasarap nito kapag kumaga at gabi, lalo na kapag maulan ang panahon. At sakto-sakto sa ating klima ngayon dahil umuulan, kaya nagluto ako ng goto. Favorite nga pala ito ng nanay ko at mga kapatid ko. Ayan, napakasarap niyan mga idol. Piwirsikin mo lang siya ng kalamansin ganun. Kanya-kanyang trip lang yan, diba? Tapos sabay subo, diba? Sarap. So ganito yung process niya. Nagpainit muna tayo ng mantika. Habang pinapainit natin yung mantika, nakaprepare na yung lahat. Pinisigang ko ng konting asin para hindi madumigit yung piprituin natin na tokwa o tofu. Ngayon, siyempre pag mainit na umuusok ng ganyan, doon natin ngayon ilalagay yung tofu. Ayan, hiniwa ko na nga pala yung mga tofu para mamaya kapag naka-ready na sila, hindi na natin iiwan. Hindi na nga natin iiwain yan kasi nakahiwa na into cubes. Yan. So, hihintayin mo lang siyang maluto yan, masunog-sunog bago mo siya ibaliktad. Kasi nga, nakatikit pa. Pusang mawawala yung pagkakatikit niya kapag naluto yung ilalim. So, ganyan magiging kalawalabasin niya kapag naluto na siya. Ngayon, iahawag muna natin yan sa kahirapan. Tatanggalin muna natin yan. Yan yung gagawin nating topping sa taas mamaya kapag naluto na yung ating goto. Siyempre, ganyan yung itsura niya kapag naluto na. Sakto lang siya. Tapos, meron akong minarinate dito na atay ng manok. Yung ginamit ko lang is toyo tsaka kalamansi. Tapos gagamit tayong all-purpose flour, ganyan ang karami. Tapos ibabalo natin dyan yung mga na-marinate na atay ng manok. Tapos, pipiro-pirituin natin hanggang maging crispy siya. Ganyan lang ang paglalagay. Sa pagpiprito nga pala ng atay na manok, madali lang lutuin yung atay na manok kasi madali lang siya maluto, hindi naman yan matigas. Kaya ang importante lang naman is maging crispy. Huwag muna natin din baliktarin yung atay na manok habang hindi pa naluluto yung ilalim para hindi masira yung breading niya. Kung mapapasin nyo mga kaibigan, napaka ganda nung pagkaka-breading niya kasi nung pagkalagay ko, hindi ko siya pinalitan agad. Ngayon, tatabi ko muna yan para mawala yung mantika. Tapos susunod ko yung next batch. So, same procedure, ulit-ulitin mo lang kung paano yung pagpiprito. So, papaliktarin mo lang kapag naluto na yung ilalim. Ganun lang din. Ulit-ulitin mo lang yan hanggang maluto. So, pag naluto na, iahawin mo na rin yan sa kahirapan. Kagaya nito. Ganyan lang, ulit-ulitin lang. Yan, luto na yan. So, itatabi natin ngayon yan. Yan yung gagamitin natin pang sahog sa ating goto o pan-toppings. Tapos, babawasan natin yung mantika. Manggigisa na tayo ngayon ng ating mga karne at mga aromatics. Pero masyadong mamantika, babawasan natin yan. Kasi meron na mantika yung manok. So, meron na kung dito yung tinatawag na balon-balunan. Yan yung gagamitin kong pang-sahog din sa lugaw habang pinapakulo ko. Kasi, hindi ko na sinama sa atay yan dahil matagal lumambot yan. Ngayon, ito na rin yung mga manok. Ginamit ko nga palang part dyan is breast part tsaka wings. Inihiwa-hiwa ko na para dire-diretso na. Kasi ganyan naman talaga nagluluto. Dapat i-prepare mo lahat bago ka mag-isa para hindi ka na maano sa oras. Tapos yan, piniprito-prito ko muna hanggang mawala yung pagkasariwa ng manok. Pagka naprito ko na ng ganyan yan, susunod ko naman yan gigisa yung pang aromatics natin. Itatabi ko lang ng ganyan yan para
magkaroon ng space yung bawang, sibuyas, at saka luya. Uunahin ko muna yung bawang. Siyempre, gagawin muna natin sa bawang is iintayin muna natin siyang maging brown. Alu-aluin muna natin yan ng ganyan sa mantika hanggang maging brown yan. Huwag natin isabay yung sibuyas kasi nga magiging sariwa yung lasa ng bawang kapag sinabay natin yung sibuyas. Kaya uunahin mo muna natin yung bawang, tutustayin natin yan hanggang maging brown. Kapag naging brown na yan, doon natin ilalagay ngayon yung sibuyas. Sa sibuyas naman, okay lang naman kahit hindi mo na masyadong tustayin kasi maluluto rin naman agad yan. So, gaganyan-ganyan mo lang ng konti. Tapos, after nyan, isunod mo na rin yung luya. Yung luya na ilalagay natin. Ayan. Iniwa ko na maliliit, malagay. Naisip ko, sige, di ko iniwa na maliit. Baka ayaw ng kapatid ko yung luya. Kaya malaki na yung iniwa ko. Tapos yan, inahalo-halo ko lang ng ganyan. Meron kasi yung iba, ayaw nilang nalalasaan yung luya. Kaya malaki yung pagkakaiwa. Konti lang nalagay yung luya. O ganyan yung itsura niya kapag piniprito-prito mo siya. So ngayon, dito na tayo dadako sa pagkakaroon ng lasa. So gagamitin natin pampalasa is patis. So ganyan lang alalagay natin 2 sandok dyan sa patis. Para hindi masyado mahalat. Pampalasa muna. Para mamaya kapag may lasa na, doon natin timplahan. So lalagay na ngayon natin yung bigas. Pinanlawan ko na nga pala yan. So isang gatang pala nilagay ko rin. Dinagdagan ko ng tubig. Sa pagpapakulo niyan, wag mo muna natin yan tatakpan. Kasi hindi naman tayo nagsasahing. Ang pagluluto ng lugaw, hindi yan tinatakpan. Inahalo-halo yan habang niluluto kasi pag hindi mo inahalo-halo, titikit sa ilalim. Ayun, siyempre, lahat naman ng Pilipino gumagamit nito. Chicken or cubes. At alam natin na makakatulong ito sa pagbibigay ng lasa sa ating goto. Kasi nga, ito yung nor cubes is lasang manok to. So, pampaplavor na rin to. Ngayon, halu-haluin lang natin yan. Kapag medyo natuyo-tuyo na yun at nakita pa natin na yung bigas is hindi pa luto. So doon natin dadagdagan ulit ng tubig. Tingnan nyo. So hindi pa siya masyado luto pero kumukulo na siya. Eh siyempre ngayon dahil napasin ko bigas pa. Yan. Dinagdagan pa ngayon siya ng tubig. Kasi makikita mo naman sa texture ng bigas eh. Ayan, medyo nakulo na yan. Naglagay na rin pala ako ng isang itlog dyan. Ayan. Mapapasin nyo, yung goto natin is napakalapit na kasi yung bigas natin is malapit na maluto. Kapag kasi malapit na maluto, ganyan na yung itsura at maglalapot-lapot na yan. Ngayon, siyempre, tatansyahin natin yan kapag maluto na. Ngayon, hindi pa sa luto. Dinagdagan ulit ng tubig. Sa lugaw kasi, at saka sa goto, masarap yung meron siyang konting sabaw, hindi siya matuyot. Ngayon, dahil yung sobrang tabang niya, naglagay ako ng ganyang karami na seed. Estimated ko yan. So, in-estimate ko, ganyan lang ang kakailanganin niya kasi para magkaroon ng lasa. Medyo nandyan na rin kasi yung linamnam ng manok. At saka yung ibang pang-aromatics natin, kaya asin na lang ang nilagay ko. Nilagyan ko na rin ng patis kanina. So ngayon kumukulo-kulo na siya. Kung mapapasin nyo sa bigas, pag ganun na yung itsura niya, ibig sabihin, luto na yan. Kaya inahalo-halo ko ng ganyan sa ilalim kasi titikit yan. Kasi nga luto na yung bigas, naging kanin na hindi na bigas. Kaya titikit na sa ilalim yan kapag hindi mo inahalo-halo. Kasi nga luto na siya, tingnan nyo napakalapot na ng sabaw. So kapag nakita natin na medyo nagluto-luto na yung kanin yan, pwede na yan. Kung mapapasin nyo mga idol, hindi siya mapuyot, hindi siya marami sabaw, sakto lang. Ganyan lang naman yung sakto. Tipla sa lugaw eh. Hindi siya tuyot, hindi masyadong masabaw, sakto lang. Ngayon, siyempre, maglalagay tayo ngayon ng paminta. 2 pisong pamintang durog. Makakatulong ito para magkaroon ng panibagong amoy o flavor sa ating
lugaw. Antayin yung itlog natin. Nilagay ko sa tabo. Pinalatan ko, malasado pa, ay pinalit ko ulit. Ayan. Gaganyan mo lang yan. So, titimplahin mo lang kasi pag medyo luto-luto, medyo masabaw pa, patutuin mo ng konti. Pero kapag ganyan na, ganyan nyo. Yan. Medyo nagkapasag-pasag na yung kanin. So, dahil luto tayo siya ngayon, siyempre, tatanggalin na natin yan. Kukuha na tayo ng ating gagamitin para sa ating plating. Ayan. Pinatay mo na nga pala yung apoy. Nilagay yung itlog. Ayan. Napakasarap niya mga idol. So, ganyan lang ang pagluluto ng goto o lugaw sa step by step na proseso. So, kung sundan yun, madali lang. Ayan. Yung iba kasi, iba yung style nila, pero okay yung style ko. So, gagawin naman natin yun, yung pinagprituhan kanina ng atay. Ayan. Kasi nandyan yung lasa ng atay. Yun yung gagamitin natin pang-prito o pang-luto ng chili garlic natin. Ayan o, may naka-pepper na ang garlic at chili. Sasabay-sabay lang natin yan. Ayan. Tapos, halu-haluin lang natin yan. Habang hindi pa siya nagiging brown, nalagyan natin ngayon ng asukal, 1 kutsara, para meron flavor yung chili garlic natin. Ngayon, siyempre, halu-haluin lang natin yan hanggang maluto na yung sin at saka yung bawang. Nakikita naman natin yan sa itsura ng sili at saka bawang kapag luto na yan. At kaya yan, luto na yan, plating na tayo. Ilalagay natin yung atay ng manok sa taas. Yan, napakasarap niyan, crispy yan. Tapos, siyempre, ilalagay natin yung tokwa. Napaka-perfect ng combination na ganito. Kasi meron na siyang manok, tapos may chicken, atay pa siya, tapos may tokwa, tapos chili paste. Ayun no, napakasarap ng goto natin. Ang tawag pala dito is gotong kapampangan. Ganyan magluto ng protein mga kapampangan. Tapos bibisikin natin ang kalamansi. Yan. Ngayon, siyempre, titingnan natin yan. Yan. Napakasarap na, diba? Tsura pa lang. Matatakam ka na. Paano pa kapag natikman mo na, diba? Titikman natin ngayon. Ganito pala akong kumain ng goto. Habang kinakain ko ng ganyan, biniwisig ang buhay ng kalamansi. Yan. Para masarap. Yan. Tapos, susubo na natin yan. Grabe, sarap naman ito. Okay. Guys, kung gusto niyo palang malaman yung mga ginagamit ko sa pagluluto, gaya ng mga kutsilyo, mga kaserola, ilalagay ko yung link dyan sa yellow basket. Kayo nang bahalang pumili. I-click nyo lang yung yellow basket dyan, tapos pwede na kayong bumili. Pipili na lang kayo kung ano yung gusto nyo. Okay guys, sabi nga ni John Lloyd, ingat. Salamat.